Hello, so ito yung reading natin para sa mga water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So ako po si Madam P at yeah, let's start your reading. For those of you na gusto mo po personal reading, punta na lang kayo sa aming Facebook page, Madam Space P. And then, lagay mo na din yung space pa sa dulo. Pag di mo ma-search, ilagay mo hashtag water sign Philippines. Ayan. Hashtag Madam P. Yan, pwede mo mga i-search yan. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading sa ating channel, sa ating Facebook page. Let's start. Ano meron sa mga water sign? Pa-comment na lang dyan sa baba, guys. Sobrang na-appreciate ko yung comment ninyo. Napapangiti ako dyan. Napapangiti ako ng mga comment na yan. So, sana ay mag-iwan kayo sa baba. We do have here the Magician, the Page of Cups, and the Hermit. Wait lang, guys. Ayan. Pagpasensya mo na kasi yung ginamit kong card ngayon ay medyo madilim. Wala lang. Ito yung na-feel kong gamitin eh. Wait lang. Okay, so ayan. Ito yung main energy mo ha. So, sa nakikita natin sa'yo, water sign. Nakakuha ko yung energy mo na parang may mga bagay ka na nasa maybe spiritually or maybe sa dreams mo, pangarap mo, whatever, no, na gusto mong ilagay sa realidad. But for now, with the Hermit Virgo energy, may pag-iingat may halong pag-iingat. Maybe in the past, meron ka ng experience na masyado ka nagmadali, especially sa area na may kinalaman sa pag-ibig. Ngayon, with the Magician, nandun yung inaano mo muna, ina-enjoy mo muna yung sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Pero at the same time, nandun yung manifestation mo sa bagay na gusto mo naman talaga na mailagay sa reality. Like, pwede ngayon, nagising ka na sa katotohanan kung ano talaga yung bagay na gusto mo dahil bigyan ka ng like example Halimbawa, 'di ba, pag pupunta ka sa mall, nandiyan yung magtitingin-tingin ka muna bago mo bibilhin yung isang product. For example, sapatos. Tapos nandun yung may magugustuhan ka na pero wait lang, bago ko to bilhin, tingin muna ako baka may mas maganda pa or may mas mura pa or whatever. Ngayon, nandito yung energy mo ngayon na of course pag nagtitingin ka na ibabalik kita doon sa kwento ng sapatos. Yung iba kasi hindi nila magigets to. Dahil sabihin, ba't ganun, anong klaseng reading? At may sapatos. Example lang to ha. Of course, pag magbibili ka ng sapatos, may entertain ka. No, dahil na-enjoy mo yung ginagawa mong pagsusukat, pagtingin. Diba? Ganon din sa buhay mo ngayon. Like, parang ini-enjoy mo. Yung kung ano, yung mga nakikita mo, kung ano yung mga nasa harapan mo. Pero nakikita natin, nandito na yung alam mo na kung ano yung gusto mo talaga. Diba? So, bago mo balikan yon, bago mo puntahan ulit yun, yung nagustuhan mo, nandito yung hindi ka nagmamadali. Okay, hindi ka nagmamadali. Basta, ini-enjoy mo lang muna yung proseso. And when it comes to, wait lang, nakamoy ako ng kulob. I don't know, this could be your reading. Pwedeng pumunta ka in a place where in kulob or what. Or may hawak kang damit or what na parang kulob na ganyan. Anyway, so yun yung nakikita natin dito na ini-enjoy mo lang yung proseso pero at the same time, alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung mga bagay na gusto mong mailagay sa realidad. And the Seven of Cups is here. Yeah.
Okay. Yung iba, in the past, pwedeng masyado ka nagmadali pagdating sa area ng love, na doon mo na-realize, meron pa palang, kumbaga dapat hindi ka pala muna nagmadali. Kaya ngayon, ina-apply mo na yan sa sarili mo. Yung hindi ka nagmamadali pagdating sa pag-take actions. Especially dyan sa mga desisyon mo sa buhay. Diba? Naging mature ka na rin. Imagine from being the Page of Cups, merong Hermit dito, which is a very mature card. Person na nakakonect mo pagdating sa love. Sino to? Pag di ka nakaka-relate, huwag mo kunin yung reading, ha? Page of Swords. Page of Swords and the Ace of Wands. Actually, hindi ko to in-expect. Isa pa. Oh, the Empress. Okay. This could be a new person. Pareho kayong immature, alam mo. Sa part na ito, nagkasundo kayo. And with the Empress, I feel like this person loves you. Mahal ka niya. Mahal ka niya. Gusto ka niya, sorry. Gusto ka niya physically attracted sa'yo. This could be a new person. So, kung ikaw, medyo naging mature ka na, siya, nakikitaan ko pa siya ng energy na hindi pa. Pero papunta na siya doon, kaya huwag magmadali. Ibig sabihin, pwedeng may mga lesson siya natututunan ngayon, especially pagdating sa area ng love. Ikaw, pwedeng nalagpasan mo na yun. Parang alam mo na yun na natuklasan mo na kung ano talagang gusto mo. Tapos, etong person na to, nandun siya sa process na alam niyang gusto ka niya, pero wait lang, magliliwaliw muna ako, parang ganun. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Wait lang, takpan natin to kasi medyo... Ayan. Ito yung pinakamalapit sa akin. Pagpasensyahan mo na wala akong 1 million na nakalagay dito. 1 million. 5 piso lang yung nakuha ko. Ay, kailangan ko pa ng isa. Marami tayong barya. Ayan. Pasensya mo na. Ayan lang talaga yung malapit sa akin na pwede ko itakip. So, ayan. The Devil at saka the World. So, yung energy mo, yung emotion mo, yan dalawang major arcana yan na bottom of the deck is the Chariot. This is Cancer energy. I feel like ito, sa part na ito, medyo makapalang mukha mo na ngayon, which is, in a way, nandun yung maturity sa'yo na wala ka nang pakialam sa kung ano sasabihin ng iba. Wala ka nang pakialam sa kung ano tingin ng iba. Basta pag may gusto ka, gusto ka. Ganon din yun sa love. Kung pag gusto mo isang person, kasi hudang anong itsura niya, kasi hudang hindi maganda sasabihin ng ibang tao kasi bawal or what, wala kang pakialam, para sa'yo, you're willing to give it all. Okay, nandun yung energy mo na ganun. Anong emotion ng person na to towards you? Two of Wands, ayan. Ten of Cups. Oh, okay, kaya pala. Kasi bottom of the deck natin is Eight of Swords. Gusto niya may plano na makipag-meet or reconcile itong taong ito sa'yo. Pwedeng ang kuno-kuno. Pwedeng malapit sa place mo yung mga bagay or mga tao na related sa kanya or family niya, friends, whatever. Parang gusto niyang gamiting dahilan yon para magkaroon ng pagkikita or meet up sa inyo. So, nagkakaroon ng pagpaplano dito. Pero, ngayon, stuck kasi siya sa situation niya with the Eight of Swords.
Three of Cups, gusto niya talaga yung makipag-reconcile, makipagkita. Okay? And this person is really attracted sa'yo. I want to know more. Ano emosyon niya sa'yo? Ba't gusto niya makipagkita? Yeah, Three of Cups, oh. You do have your Five of Wands. Nakita niya sa'yo yung challenge. Kumbaga siya yung tipo ng tao na masaya sa love yung may challenge eh. Parang bumabalik um, sa pagkabata yung energy niya. Mapusok. Alam mo yun. Masarap pag bawal. Parang ganun. And ito, na-challenge siya sa'yo. And nandun yung eagerness or the more na nagiging challenging yung connection ninyo, the more na parang nagugustuhan ka niya lalo. Ang weird niya, di ba? Immature nga eh. Hayaan mo na. But anyway, ayun na yun. Parang, kanya, gusto kanya makita, gusto kanya physically attracted sa'yo. May emotions eh, may love talaga ako nararamdaman. Pero hindi lahat, wag mag-expect yung iba. Pero may love tayong nararamdaman. And, nakikita niya challenging, nakakatawa. Mapusok yung energy. What will happen in the future sa inyong dalawa? You do have the Nine of Swords and the Seven of Swords. Iba sa inyo may mga iiwasan, aalisan ka na problema, stress. Ganun. Or nagbibigay sa'yo ng stress or problema. May mga iiwasan or aalisan ka. Parang ready ka nang umalis sa iyong comfort zone. Wait lang may nalaglag na card. In the near future, you do have the Six of Cups and the Four of Pentacles. Nandun yung pag-iipon ng person na to. So, yung iba, pwedeng yung pagta-travel na yan, buo yung loob niyang gawin. Yung iba, there's travel na gustong gawin ng person na to na may kilalaman sa'yo, pero gagamitin niyang dahilan is yung mga tao na may related sa kanya na malapit sa'yo para makapag-travel siya papunta sa'yo. You know what I mean? Pero yun naman talaga yung gusto niya mangyari. Makapag-travel papunta sa'yo. Makita ka. Pero nandun yung point na, wait lang, kailangan mo na mag-ipon. So, ito yung focus ito person na to. Naligaw naman, yun nga, meron ka mga iiwasan, lalayuan. Oh, yeah. O, diba? Nagtitake ng risk itong person na to. Para makapag-travel. What's with the Seven of Swords and the Nine of Swords? Nine of Wands. Part of you is parang nagkakaroon ng hesitation dito sa person na to. Kung anong intention niya, kung dito sa pagkikita ninyong dalawa or pag-meet ninyong dalawa ay ano bang mapapala mo. Nandun yung maingat ka na. Kasi nga, ka na parang may trauma ba sa'yo? Kasi may mga nakaraan ka nga na hindi naging maganda, lalo na masyado nagmadali. Kaya this time, nagiging maingat ka na. So, pagdating dito sa person na to, nandun yung, hindi ka rin nagmamadali sa kanya sa connection ninyo. And at the same time, may mga bagay or sitwasyon or tao sa buhay mo na natutunan mong i-let go kasi na-realize mo na ano naman mapapala mo kung magi-stay ka dito sa mga bagay na to or sitwasyon na to, mga taong to, na wala naman ding magandang naidulot sa'yo. Okay? So, ayun. That's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.